Pilitan kami ng number. Hanggang sa naging regular text me. Oh! Kami. Nagkakwentuhan ng past at nag-share ng kung ano-ano. Naging close kami ng sobra. At naalala ko yung first date namin. Ayun. Pero hindi pa kami official nun sa gateway. Bumili ako ng regalo for my best friend. At sabi niya, samahan niya daw ako. And then lumipas Busy yung sa mga pakikinig araw ng ano, at naging kami na nga. DJ Everyday Rocky. noon, hinahatid niya ako sa amin sa Quezon City. At siya naman, nakatira sa Guadalupe. In fairness, no, nung time na yon, feeling ko ang haba-haba ng hair ko. Malayo kaya yun. Year 2009, umuwi siya sa Hong Kong for vacation. Ako naman, debut ko nung year na yon. Kaya, hiniling ko sa parents ko na baka pwedeng mag-family vacation na lang kami sa Hong Kong. Actually, para-paraan ko yun. So, ayun. Nagkakilala yung parents namin. At naging close yung family namin. That time, medyo nagkakaroon sila ng financial problem. Kaya, muntik na siyang hindi bumalik ng Manila. Nalaman ng mommy ko yung sitwasyon niya, kaya nag-offer yung mommy ko ng help. May plane ticket na siya, pabalik. Yung sa tuition fee, para akong gwardiya. And then year 2012, eto na. Near to the end na kami kasi almost graduation na. At kahit sa OJT, magkasama kami. And then one day, naisipan kong kunin yung cellphone niya at magbasa ng inbox niya. So ayun, may nakita ako. May ka-text siya. Same institute namin. Naging cause yun ng away namin. Pero sabi niya, wala lang daw yun. So okay, naniwala ako. After graduation, doon na nagsimula ang hirap sa relasyon namin. Siya sa Hong Kong, ako naman tumutulong sa family business namin. So, 1 year din kaming nag-long distance relationship. Buti na nga lang din, that time busy rin ako sa work. Kaya hindi ako masyadong nalulungkot. And then 2014, I decided to visit him sa Hong Kong. Siguro, more than a month din ako doon. Nag-try din kasi ako mag-apply. Baka sakali, di ba? Makapasok ako ng trabaho doon para hindi na kami long distance relationship. Pero hindi ako pinalad eh. After ko mag-Hong Kong, dumiretso ako ng Singapore. Noong time kasi na yun, parang gusto kong magsikasip na umuwi. Actually, dalawa kami ni Jay umuwi noon para makabisita dun sa kaibigan namin namatay. And then yung nasa Pilipinas na siya, napag-usapan namin na doon na lang siya for good. Kasi nahihirapan na nga kami sa LDR. So, nung nandun siya, nag-try siya mag-apply. And that time, sa bahay muna namin siya nag-stay. Sobrang kampante na ako kasi malapit na kami sa isa't isa. Eh, kung wala naman siya sa bahay, sure ako na nasa kamag-anak ko lang din siya. Akala ko dire-diretso na yung kasiyahan namin.